Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte gusto daw i-hostage ang 2025 national budget. Sabi ng mga congressman. May panibagong ano na naman kayo ha. Kayo ha, may bagong pakulo na naman kayo ha. May paandar na naman kayo ha. Gago! May mga paandar na naman itong mga hinayupak na to. So ito nga daw no, mainit na mainit pong tinatalakay ngayon sa mundo ng politics world dito sa Pilipinas. Etong BICAM report na nagka-iskaman na meron nga pong blank item. At hanggang ngayon po magulo po ang explanation ng mga nakapirma ho dito. Yung iba ang sabi meron. Yung iba naman wala. So maraming magulo pa po ang kuwento. Pero isa ho ang pinakamalinaw dito no na tinatarantado tayo ng Administrasyong Marcos. Yan ang pinakamalinaw sa lahat. Dahil bakit mo pipirmahan kung alam mo namang blanco? Depende na lang siguro kung alam mo naman talaga at talagang kinukonsinti mo lang yung mga ganitong gawain. So mga banateros, mga kabiyaya, ang lulupit po ng mga pag-uusapan natin ngayon no? At itong panibagong pautot. Pautot ang baho naman nun. Panibagong paandar ng mga turonggesman at mga anti-Duterte dito sa hindi nila maipaliwanag na BICAM report na merong blank item. So baka baka sabihin nyo na naman J. Guevara, napaka-bias mo. J. Guevara, napaka anti-government mo. Alam nyo, hindi po porket ako ay maka-Duterte. Hindi po sa ganung bagay yun, no? Kaya lang naman ho kami nagsasalita ng ganito dahil nga pera ho ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. No, pera ho ng taong bayan ang pinag-uusapan dito na kailangan ho nilang maipaliwanag ito. Hindi po porket galit kami kay Marcos, porket bangag siya. Sagwa naman nun. Hindi ho ganun, no? Kasi ang usapan ho dito, alam niyo po ba kung ilang trilyon ang usapan ho dito? Halos 6 trillion po. Biruin yung 6 trillion na yon. Ilang trabaho ang maibibigay nun sa mga kapwa natin na Pilipino na kapos sa kanilang pamumuhay. Tapos tayo mananahimik lang. Mananahimik lang tayo na sige, magnakaw lang kayo dyan. Ang masakit kasi dito, bukod sa tinatanong nga ho natin at gusto nating maliwanagan sa mga ganitong issue, ang nangyayari ho dito ay wala silang maipaliwanag. Biruin mo pati, saan ka nakakita na parang isinisisi pa sa mga yung issue ng BICAM na to. Tapos eto namang presidente, gaan ng gaa, BICAM, ay naku po, gaa ka ng gaa, na kesyo wala kang nakita dun sa gaa, hindi naman na yung tinatanong. Ang tinatanong ay BICAM report. So tuloy kami ng mga lihitimong mga Pilipino na isa din sa mga share dyan sa pera na yan na dapat mapunta yan sa amin dahil isa kami sa mga nagbabayad ng tax dito sa Pilipinas. Naguguluhan kami. Kasi ultimong leader ng Pilipinas, hindi niya kayang maipaliwanag itong isyung ito. Buti na lang talaga may hulog ng langit na isang Duterte na nagmamahal sa bayan, kaya namin ito nalaman. Kaya nga ngayon paulit-ulit ho namin pinag-uusapan itong BICAM report na to na hindi nga maipaliwanag nitong mga tolongges na to. So, siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Ang sagwa ba? Ang sagwa ba ng
Yung sagwa pa ng pagkaka-intro natin. So dito nga, ito nga yung bagong pautot ng mga sagwa talaga, bagay. Sagwa din naman ng mga nagsasalita. Bagong pautot ng ng mga asan yan. Ito, dito tayo. Yan. Bago, nagsama-sama sila. Oo, nagsama-sama ho sila. Itong iba hindi ko kilala to. Pero tong isa kilala ko to eh. Etong naka-jacket, itong isang bagay, nag-iisa lang naman yung naka-jacket. Etong naka-jacket, ito yung isa sa One Rider, the Young Guns, na ginamit lamang ang mga rider para One Rider yung party list. Tapos, Duterte ang inatupag. Diba? Ang galing, diba? Tapos ito naman, lahat naman yan pare-pareho. So ito, panoorin ho natin, yung ilan pang kongresista ipinagtanggol ang national budget. Malamang, kung kayo rin nakikinabang dyan at kayo din yung maaaring makasuhan or managot dyan sa issue na yan, ay natural na ipagtatanggol niyan. Lalo't ngayon, parang bulbul na yung mga yung mga sagot nyo dyan. So ito po, panoorin natin. Nadagdagan pa ang mga mambabatas na nagsasabing politika ang nasa likod ng pagkwestiyon sa 2025 national budget. Para kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, may Lanao, okay, Lanao del Sur 1st District Adjong. Tandaan niyo yung pangalan na yan, ha? Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, may mga gusto umanong mang-hostage sa budget. Gago! Di ba? Ang galing, di ba? Ang galing ng kanilang paliwanag. Napakalinaw. Una-una, sabi is, ito daw ay isang pamumulitiko. Ito daw ay isang pamumulitiko. Ito daw ay pamamaraan para siraan ng administrasyong Marcos. Ano ba naman kayo? Hindi na kailangan siraan si administrasyong Marcos. Siraan na kayo. Hindi na kailangan siraan pa. Hindi kami, huwag yung masama yung sabihin ko, pero sira na eh. Saka sino sumira? Kayo din. Kayo lang di sumira, hindi kami. Pamumulitika. Bakit? Eto nga di ba? Kung matatandaan niyo yung sinabi ni PRRD nung maisog peaceful rally dyan sa Tagum, dyan sa Davao. Sabi ni PRRD, tapusin mo ang termino mo, huwag mong pakialaman ng konstitusyon at gawin mo sa tama ang iyong trabaho. Napakaliwanag nun. So bakit hindi nyo maintindihan lahat? Bakit hindi maintindihan ng mga congressman na ito? Kung ito promise to. Kung gugustuhin man ni PRRD or ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung gugustuhin niya man na ma-impeach or ipa-impeach si Marcos Jr., isang salita lang ho ng Duterte. Ha? Buong bayan or buong Pilipinas susugod sa Malacanang. Tandaan yan. Hindi ako nagbibiro. Alam ko na kayang-kayang gawin ng mga Duterte yun. Pero hindi nila yung ginagawa. Hindi nila yung ginagawa dahil ayaw din ni PRRD ng ganun. Mai-impeach si Marcos, papalit si BP Sara, ang pangit. Bukod sa ubos na yung pondo ng Pilipinas. Kasi ito napakahirap nito kung sakali sa 2028. Sa 2028, pag napalitan na ang presidente, ang hirap ng katayuan ng papalit dyan. Kung si BP Sara man yun, sobrang hirap ang ilang pader ang gigibain ni BP Sara. Dahil una-una baon na sa utang ang Pilipinas. Wala ng pera ang Pilipinas. Mas lalong hirap na ang Pilipinas. At wala nang ni pisong natira sa kaban ng Pilipinas.
Ganun kalupit. So talagang triple or quadruple ang magiging problema ni VP Sara. Pero alam ko kayang-kaya niyang lagpasan yun at kayang-kaya niya ulit ituwid yung mga ganung sentimento or ganung mga bagay. So at usapang sinasabi niyong politiko, parang napakalabo ho. Una, layo pa ng 2028 election. At usapan namang impeachment kay Marcos Jr., alam nyo, napakaliwanag na talaga ng impeachment kay Marcos Jr. Unang-una sa BICAM. Sa BICAM na talagang lantaran na ho. Bakit niya hinahayaan or kinukonsinte yung mga nasa ibaba niya na magnakaw sa pera ng bayan. At pangalawang pwedeng i-impeach ni Marcos Jr. na hahayaan niyang makapasok ang Interpol o hayaan niya makapasok ang ICC dito sa Pilipinas na kahit wala naman sa jurisdiction natin. Diba? Doon pa lang no? Talagang ka-impeach na yun. Sinira mo ang batas ng Pilipinas. Saan ka nakakita na isang presidente sisirain mong batas ng Pilipinas? Tapos eto pa, yung sinasabi niyong hostage. Eto tanga-tanga talaga. Higil ako. Paano i-hostage yung budget na yan? Paano ang usapan kasi dito is maibigay yan sa taong bayan ng maayos. Hindi mapunta sa mga bulsa ng mga politikong mga nakapirma dyan. Saan ka nakakita? First time in history of the Philippines na merong national budget na blanco. At tapos hinihingi yung paliwanag nyo, hindi nyo may paliwanag. Na bakit merong ganun doon. Yun lang yun, tapos sasabi mo, hino-hostage? Hino-hostage yung pondo? Kung may hostage man na sinasabi ho dito, kayo yun. Yung ginawa nyo kay VP Sara, bakit? Hindi mo pang hostage sa pondo yun? Gago! Naisipin nyo maigi yun. Yung ginawa nilang panggigipit sa Office of the Vice President Budget, 2024-2025 budget, hindi mo pang hostage yun? O anong ginawa? Binawasan yun na imbis na mas makatulong yun sa mga kababayan natin. Na alam naman natin kung gaano magtrabaho ang Office of the Vice President. So kung anak ng teteng, yung ginagawa nyo, pinapasa nyo sa iba Ito yung hirap sa atin Gawa mo, alalahanin nyo ha. Hindi kasalanan ni Pedro ang ginawa ni Juan. Kung ginawa nyo yun, huwag nyo ipasa sa iba yun. Dahil gawain nyo lang yun. So ito, tuloy pa natin. Ginawa ang pahayag kasunod ng petisyong inihain sa Korte Suprema ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at iba pa upang hilinging ideklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang 2025 national budget. What they're actually asking is tantamount to hostage the budget, the operation of all the agencies in the government, all the bureaucracy in the government for 2025 operation. As I think one of the reason, kasi kung titingnan mo rin kung who are the people behind the filing of the questioning the budget before the Supreme Court, they are all well connected with the Duterte. Mariin namang pinabulaanan ng mga petitioner ang aligasyong pamumulitika. Saka ito, anong pangalan? Adjong? Adjong ba yun? I-comment nyo niya. Hindi ko kasi kilala yung mga yan Gago! Si Adjong ba yun? Ang pinagtataka pa namin, bakit ikaw yung putak ng putak? Bakit kayo ang pumutak? Dapat ang unang pumutak dyan yung House Speaker. Pangalawa, yung mga senator. Tapos magiging pangatlo na lang kayo dun. Ba't parang mas nauna pa kayo?
Tapos sasabihin nyo, hostage. Ulul. Ang nasa likod ng kanilang hakbang. Hindi naman ako tatakbong senador. Congressman lang ako, magre-election lang. Boom! O, isa pa. Yan pa isa. Totoo yun. Hindi naman tatakbo si Ungab ng senador. O baka sabihin nyo, bakit si Vic Rodriguez? O, ano naman? Ano naman kung tumatakbo? Wala pa naman tong issue na to. Talagang plano ng tumakbo niyan. At may explanation dyan si Attorney Vic na papanoorin natin mamaya. Okay, tuloy. So, at saka I don't deal with that kind of diversions. So kung may blanco, at saka ratified yun Ratified yun ng both chambers, plenary ng House and Senate. So when it was ratified with blank items, dapat mag-reflect doon, blank or zero doon sa enroll bill mo. Naman ng tama. Yung sinabi nga kanina tsaka ito, bakit napakasimple na lang ipaliwanag? Bakit pinapahaba pa? Pwede mo namang sabihin na ganito. Yung blank kasi na yan, ganito yan. So, hindi nyo yun hindi nyo ini-explain yun O baka wala talaga kayong ma-explain. Wala talaga kayong maipaliwanag sa isyung to dahil totoo nga. Napakasimple lang ipaliwanag nyo. Diba? Ang hiling nga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ipaliwanag nyo etong about dito sa BICAM report. So pag napaliwanag nyo ng maayos at talagang tugma naman, hindi katulad nung sinabi ni Kimbo, maniniwala kami. Kaso wala kayong maipaliwanag. Gumaya lang kayo sa presidente nyo na BICAM report, blank item ang pinag-uusapan, tapos ang sinagot about sa GAA. Gago! So saan ka nakahanap ng ganun? Parang tinanong mo ang tinanong mo tiga Batangas, tapos yung sumagot tiga Pasig. Gago! Naisipin nyo maigi yun. Nagtanong ka sa tiga Batangas, ang sumagot tiga Pasig. Ang layo, di ba? Ilang oras ang pagitan. Ilang kilometro ang pagitan. Ilang oras ang biyahe bago ka pa makarating. Pero yung ganun kalayo ang hindi naman kinu-question sa GAA Sa BICAM report Bakit puro GAA ng GAA si Marcos Jr.? Ito naman tong mga alipores niya, imbis na i-explain na lang at kung ano man yung gulo-gulo na rin. Explain nung isa meron, explain ng isa wala. Explain naman nung isa tawag dito, error lang daw, error. Tapos ngayon, dumagdag na naman tong tatlong to, 4 ata o 5. Ang sinasabi naman ino-hostage daw yung budget. Pwedeng mangyari yun na hino-hostage yung budget para wag mapunta sa inyo. Wag mapunta sa mga maling bulsa. Wag mapunta sa bulsa ng mga buhaya. Pwedeng ganun. Kaya talagang ginagawa nila to ng paraan. Ito na lang ang pinakatanong dyan. Kung talagang may malasakit kayo sa bayan, bakit nyo hinahayaan na kitang-kita naman na marami naman talagang ang nagsasabi na legit naman yung blank item na yun dyan sa BICAM? Bakit nyo hinahayaan at bakit ultimong kayo na mga nakaupo dyan sa gobyerno, hindi nyo tumagawa ng paraan ni hindi nyo nga masita? Ano to, hinahayaan nyo lang yung mga ganitong gawain? So anong tawag sa inyo? Hindi ko nakita yung enroll bill, hinihingi pa namin, wala pa akong nakuha, but it is... Asa ka pa, Congressman Ungab, kung ibigay sa iyo yun. Sana nga ibigay. In the GAA, pagdating sa GAA, may mga figures. So, supposedly, yung GAA is the signed by the President na yun, yung enroll bill. So, highly questionable
tinitrivialize lang nila dahil nahuli. Caught in the act sila na binubudol ang Pilipino. That is criminal. That is falsification of legislative document. That is usurpation. Whoever that person may be is guilty of usurping the function of the legislative department of government. Boom! Naninindigan si House Committee on Appropriations, Acting Chairperson, Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo. Walang nilalabag na batas ang 2025 national budget. Anong walang nilabag? Blanco nga. Gago! Ano yun? Anong klaseng naturingan teacher ka eh? Siguro naman kahit papano teacher may alam sa batas yan. Paano walang nilabag sa batas? Una-una, hindi birong pera yan, 6 trillion yan. So paano walang nilabag sa batas eh? Puro kayo wala nilabag sa batas, hindi nyo naman mapaliwanag. Anak kapatid. Puro niya sabi, wala, hindi lumabag sa batas. Paano kami maniniwalang hindi lumabag sa batas? Hindi nyo nga maipaliwanag ng maayos. Bakit nagkaroon ng blank item dyan? At sino yung pasimuno sa blank item na yan? Alam nyo nung nakaraan. Nanaginip na naman ako eh. Naman tayo sa panaginip. Gago! Natatandaan niyo yung sinabi ni Teacher Hermes, Teacher Stella Kimbo, na nasasaktan sila at nasasaktan sila sa mga banat kay Martin Romualdez. Kaya nila ito pinagtatanggol. Habang galing ako sa Seminay, ako'y nakatulog sa biyahe ko. At nung nakatulog ako sa biyahe ko, pagkagising ko nandito na ako sa bahay. Sino nag-drive? Gago! So yun na nga, panaginipan ko na parang si Tambal Wuslus daw ang talagang nasa likod ng Bicam scandal na ito. Na pinagtatakpan ng mga anak-anakan niya. Ang mga baby crocodile na obvious naman ngayon. Gago! Diba? Obvious na obvious. Tingnan mo ginagawa nila. Imbis na explain nila na maayos, wala, puro pagtatakip. Isang lihitimong diversional tactic na naman ng kanilang pinapairal. Tuloy natin. Gate nito sa blankong item sa Bicameral Conference Committee report para sa pambansang pondo na pagkasunduan na ng mga miyembro ng BICAM ang halaga para sa blankong probisyon. May authority umano ang technical staff na gawin ng corrections batay sa probisyon ng... Ano yung sinasabi ng mga kongresista? Kagulo-gulo na kayo. Mismong BICAM report. Kung ang ginawa ay naglagay ng figures na on their own at hindi pinag-usapan, yun po ay mali. Yun po ay unconstitutional. Bakit? Tanga. Sorry. Gago! sorry. Sorry, ma'am. Tanga tuloy kita. Gago! Hindi kasi, ito kung, ate mo, ulitin natin. Manguso ka pa. Ulitin natin sinabi niya, na on their own at hindi pinag-usapan, yun po ay mali. Yun po. May authority umano ang technical staff na gawin ng authority ang technical staff, okay? corrections batay sa probisyon ng mismong BICAM report. Kung ang ginawa ay naglagay ng figures na on their own at hindi pinag-usapan, yun po ay mali. Yun po ay unconstitutional. Yun na nga eh. Gago! Paano naman kung paano namin papaniwalaan yung sinasabi mo, Congressman Stella Kimbo, yung ibang mga pumirma sinasabi walang blanco. Tapos ikaw naman umamin na may blanco. Pero sinasabi mo hindi naman daw paglabag sa batas yun
No, kasi may technical problem lang. Ano ba talaga? O, katulad yan, yung sister-in-law mo, si Risa Maraming Virus. O, sabi niya, kahit hindi daw siya pumirma, wala daw siya nakikitang blank item doon. So, si Grace po, Senator Grace po, ganun din. Pumirma siya pero wala daw black item. Kasi etong si Chis Escudero, ganun din. Tapos ikaw, umamin ka na. Tapos yung Makabayan Black, sinasabing meron nga. Meron silang nakitang ganun. Kaso, saan daw galing yun? Tapos kaya sabihin mo, ay naku po, ang gulo nyo. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi yon ang nangyari. So, yun ang dalawang distinction. Ibig sabihin, peki yung dokumento. Gago! At again, as I had explained, lahat po ay ayon sa reports na existing na po. Makikita po natin na these are based on the Senate Committee report, based din po sa HGAB, based din po sa actually you will also see some of the figures in other portions of the BICAM report itself, and as well as BICAM discussions. Ang Technical Secretariat had absolutely no discretion. Para lang yan, gumawa ka ng schoolwork. Meron akong kaibigan na Para ka lang ng school more. Gago! Ano? Congressman ba to? Ba't ganito? Ba't ganito mag-expert? Tiga-tagig pa to Ako mamaya pag-urgur ako niya. Ulitin, pagpasaysahan nyo na, ganyan talaga boses niya. yan, gumawa ka ng schoolwork. Meron akong kaibigan na nilagay niya Hirap paliwanag. Gago! Na umabsent, ganun. Na hindi pumasok. So, anong connect sa blank item nun? Jay, pakinggan mo kasi. Sige, papakinggan natin. From the top. schoolwork. Meron akong kaibigan na nilagay niya sa analogy na gumagawa ka ng schoolwork, hindi pa pagka inuumpisahan mo yan, nag-iiwan ka pa ng blanco, pero pagdating mo na, pag sinubmit mo na yan sa teacher, syempre, wala kang sinusumiting may kahit anong blanco. Ayon naman Wow! Gago! Ulitin natin Hindi ko na-gets. Wait lang hindi ko na-gets. So, halimbawa, may binigyan ako ng test paper ng teacher. Pang grabe yung kay Zamora, Pang teacher talaga yung logic niya. In fairness, So, binigyan ako ng test paper. Sinagutan ko lahat yun. So, kapag ipinasa ko yun sa guru ko, at may isang blanco doon, hindi ba magtataka yung guru ko? Ay, puta na mo, Jiggy Barra, malaking uso. Bakit may blanco tong sinagutan mong test paper? So, hindi ba mako-question yon? Gago! Anong teting? Anong klase? Ulitin natin hindi ko nagigits Si Congressman Zamora naman, Turingan tiga-tagig ka Walang ganyan dito sa Tagig, uy! So, panoorin natin. Para lang yan, gumawa ka ng schoolwork. Meron akong kaibigan na Gumawa ka ng schoolwork, tapos meron daw siyang kaibigan. So, anong ginawa nung kaibigan mo? nilagay niya sa analogy na gumagawa Nilagay niya daw sa analogy na gumagawa ng schoolwork, hindi pa gumagawa daw ng schoolwork na hindi pa pagka inuumpisahan mo yan, nag-iiwan inuumpisahan mo daw yan, nag-iiwan ka daw ng blanco.
So sinasabi mo na sinadya talaga yung blank, ay naku po, yari ka. Tapos UNTV, binalita nyo, hindi nyo to kinat. Pakinggan nyo maigi pakinggan nyo ulit-ulitin natin. Kasi noong una hindi ko maintindihan pala, ang ibig niya sabihin ganito. Ibinigay daw sa kanila yung test. Kasi pang-school yung biology niya eh. Binigay daw sa kanila yung test paper. So, meron daw siyang kaibigan, halimbawa si Tamba yun. So, sinadya daw talagang lagyan ng blanco yun. So, pagsadyain ng blanco, ano mangyayari? Yan, gumawa ka ng schoolwork. Meron akong kaibigan na nilagay niya sa analogy na gumagawa ka ng schoolwork, hindi pa pagka inuumpisahan mo yan, nagiiwan ka pa ng blanco, pero pagdating mo na, pag sinubmit mo na yan sa teacher, syempre, wala kang sinusumiting may kahit anong blanco. Syempre, sasagutan mo daw yun, pero mag-iwan kang blanco. Pag sinumuti mo na daw, kailangan, wala na daw blanco. Sino ako? Kalimutan ko na yung pangalan ko. Gago! So, ibig sabihin, first district representative ng Taguig, Zamora, ibig sabihin, totoo nga talagang may blanco na inilagay doon. Ang tanong dito, anong purpose ng mga blanco na yun? Ulitin natin. Si One Rider. Pakinggan natin to kay One Rider. Ayon naman sa isa pang kongresista, sa Korte Suprema na nga dapat resolbahin ang issue. Ito ay bagaman naniniwala siyang dumaan sa proseso ang pagpasa at pag-aproba sa 2025 national budget. Wala namang... Ay, naku po. Ulitin natin sa Korte Suprema. Na nga dapat resolbahin ang issue. Ito ay bagaman naniniwala siyang dumaan sa proseso ang pagpasa at pag-aproba sa 2020. Naniniwala daw si Congressman sa One Rider na ito daw ay dumaan sa proseso at ipinasa. Hindi naman ay yung kinu-question eh. Gago! Anak ng teteng naman, nagkakalokohan tayo dito eh. Anak ng timang naman. Hindi naman yung inaprobahan, pinasa or nakapasa nga yun. Asan yung black item dun? Hindi naman yun yung nirereklamo yung pinasa, dumaan sa proseso. Ang tanong nga dun, sige, bakit nyo ipinasa yun? At kung dumaan man yun sa proseso, bakit may blank item dun? Gago! Ay, nako, nanggigigil ako. Wala yung pangamot ko rito eh. Nandito yung pangamot ko na sungal-ngal ko tong mga congressman na to. Talagang maganda doon sa Supreme Court. Pero kayo na mga pumirma, dapat ipaliwanag nyo ng maayos yan. Oo nga, dumaan nga sa tamang proseso. Ang tanong, yung gumawa ng proseso na yun, sino ba? Karapat dapat bang paniwalaan yun? Kung may blank item nga dan sa BICAM na yan, kung merong nangyayaring kababalagan dyan. Andun na nga una-una, kayo yung gumawa ng proseso tuloy proseso. Sa tingin nyo tama yun. Sa tingin namin hindi. Talagang obvious na hindi dahil may blank item nga. Gago! Patawarin nyo ako sa mga nasasabi ko. Patawarin nyo rin sila sa mga katangahan nila. Gago! Isip no? 25 national budget. We believe that we've worked very hard for this budget and we'd like to think that it followed all the guidelines that would be necessary. But if ito English po kining.
if there's any question, then definitely the proper venue would be the Supreme Court, and we'd like to see them give a proper judgment on that. Burong sa likod. Galing, palakpakan. Galing, pang Biden yung datingan. So, dito sa mga... Asan na yun? Asan na yung iba? Ito ba yun? No? Ito Pres Bongbong Marcos, dudang ginagamit ang issue sa 2025 budget para patumbahin ng gobyerno. Gago! Ito naman sa para daw pabagsakin ng gobyerno. Anak ng teteng. Ano pa ba yung mabagsak sa inyo? Bagsak naman na talaga ang gobyerno. Tila pinambabala raw ang kontrobersya tungkol sa 2025 national budget para patumbahin ang gobyerno at ituloy ang destabilisasyon. Yan ang duda ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline balitang yan si Maricela Lili. Ang mga kumukwestiyon sa 2025 national budget ay yung mga gusto raw na matigil ang operasyon ng gobyerno. I guess that's what... Gago! Ay, naku po, Marcos. Titingnan natin. Ay. Hostage. Hindi. Namali na tuloy ng hindi naman 2025 national budget para patumbahin ang gobyerno at ituloy ang destabilisasyon. Yan ang duda ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline balitang yan si Maricela Lili. Wala nang kagana-gana mainstream media ngayon, no? Ang mga kumukwestiyon sa 2025 national budget ay yung mga gusto raw na matigil ang operasyon ng gobyerno. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Galing duda daw niya is gustong patigilin ang mga tawag dito, ang mga trabaho, ang trabaho ng government. Yun na nga masama. Bongbong Marcos yun na nga yung masama Hanggang ngayon wala pa rin yung nagagawa. Ano ba yung sinasabi mong ipinapatigil yung trabaho ng gobyerno? Nakakahiyaman pero tatlong taon ka na sa pagiging presidente, wala ka man lang nagawa sa Pilipinas. Sa totoo nga lang, kung may common sense ka, dapat tinigil mo na lang yan. Gago! Wala ka naman nagawa Yung mga nagawa mo mga tinapos mo lang yun sa project ng mga Duterte. Sa build. O yung sarili mo, wala naman. Ang pinagmamalaki mo, yung 15% na gagawin mo sa Tacloban. Yung ginawa mong pamimigay ng yero, plywood, 2x2 sa mga nabagyo sa Bicol. Or yung pinagmalaki mong 5,500 na flood control na hindi namin mahanap-hanap. Saan doon? Pili ka lang. Ay, nako. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Galing mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Parte raw ng planong destabilisasyon ng gobyerno ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema para ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Ayon kay PBBM, wala silang contingency plan sakaling katigan ng Korte Suprema ang petisyon ng dati niyang Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez at ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Pero kumpiyansa ang Pangulo na wala silang nilabag na batas. Then Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of... Ito, mawalang galang na pero ito medyo malayo to sa issue ng BICAM. Hindi napapansin yung yung panga ni Bibi, yung pakaliwa na no. Sorry iba na kasi yung biri mo kasi kapag presidente, kung malimbawa na dislocate na yung panga mo, pwede naman ganun yung ginaganon sa Facebook, di ba? Pinapantay. Pero iba na talaga yung paggingiwi,
Napansin ko lang naman. Pasensya na. Constitutionality. I don't know why they bothered to file that. Because Lagi ka naman walang alam. I don't know why. napakahirap ng kanilang assertion. It's Napaka- clearly Gago! O, inamin na. Napakahirap daw ng assertion nyo. Hindi kasi nila may paliwanag. Alam nyo, President Bongbong Marcos, hindi naman totaling mahirap yan kung talagang walang paglabag sa batas yan. At kung talagang, kasi ang hinihiling lang naman sa inyo is maipaliwanag nyo ng maayos. Ang nangyari, gulo kayo. Kasi meron yung isa wala. Tapos inamin na ni Kimbo. Tapos ikaw, deny ka pa ng deny. doesn't. Well, anyway, it's not for me to make the argument. Dagdag pa ng Pangulo, wala ngang blankong item sa 2025 national budget. Ha? Wala daw blanco. Ano yung sinasabi ni Kimbo? Gago! Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. Ni-review at binasa raw ni PBBM ang mahigit 4,000 pahina ng 2025 General Appropriations Act. Pero hindi niya raw makita ang Binasa mo yung 4,000 na pahina. Tapos ang sinagot mo, about sa GAA. Gago! So, paano na yung papaniwala ang binasa mo kung ang tinatanong sa'yo, blank item, ang una mo sinagot, GAA. tungkol na blank items. I'm convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Sinabi yan ng Pangulo sa harap mismo ng Justices ng Supreme Court. Matatandaan na nabanggit ni PBBM noon na nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang sabihing invalid ang 2025 budget dahil sa umano'y blankong items. Uy! Gago! Walang sinabing ganon. Wait lang. Iba yung tinanong doon. About GAA yung unang tinanong sa report. Ba't dito na iba na? Pakinggan nyo maigi pakinggan nyo. Pangulong Rodrigo doon na nagsisinungaling si na nabanggit ng Supreme Court. Matatandaan na nabanggit ni PBBM noon na nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo. Matatandaan na nagsisinungaling sinabi daw ni, hindi pala daw, sinabi ni Bongbong Marcos na nagsisinungaling si PRRD. Dahil Duterte matapos niyang sabihing invalid ang 2025 budget dahil tama naman yung matapos sabihin ni PRRD na invalid ang 2025 national budget. Pero ang tanong kasi nung media noon is about GAA. Ay naku po. Ang gulo naman itong mga to. Nasaan na yan? Wait lang ha. Hanapin natin. PBBM said lies PRRD. Ito. Saan na yan? Hanapin natin yan. Wait lang ha. Hanapin natin. Ito yun Ito na. Nakita ko na. She's lying. She's lying. Hanapin natin yung she's lying niya. Ito lang hanapin natin. Nasaan yan? Nasaan na? She's lying May sinabi ka nun Pakinggan nyo maiging sasabihin niya. Ito. Lang Net lang nawala. Duterte, she's Duterte BBM lying.
Liar. Liar. Saan yan? May magandang ano dun eh. Nakakatakot lang yung mga nagbabalita eh. Baka ano tayo eh. Baka chupulangkot baby kumong. Ito na, tagalugin ko na nga lang. Oo. PBBM. Tinawag na saan na? Wait lang, ilipat pa, hindi niya pala nakikita dyan. Wait lang, sorry, dito. Yan. Tinawag na sinungaling si Duterte. Ayan ha, ito, ha. Dahil mga tanso, talaga, So na, hanap tayo ng maayos-ayos na wag yung ABS-CBN. Delikado tayo dyan. DC Television. Eto. Uy. Ba't may sound? Asa na? Dito tayo sa interview. Dating Pangulo, ni Duterte, He's lying. Ayan ha? And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA ng... Ang GAA? Eh, Bicam nga tinatanong sa iyo eh. Tapos, yung sinabi sa TV5, parang lumayo na. Ano nga? What the meaning of Rocky shit? Gago! So ito po yung lantaran na ho talagang kasinungalingan ni Marcos Jr. na palaging ipinamumuka sa mga Pilipino. Parang hindi mo na lang, alam mo, President Bongbong Marcos, sana sabihin mo na lang na sana sabihin mo na lang na ay mga tanga naman kayo. Mga Pilipino, mga tanga naman kayo. Hindi nyo naman nakikita nyo naman na pinagloloko ko lang kayo. Obvious to, no? Tapos sasabihin ng ibang media, napunta na sa Bicam, tapos sinagot mo na lying. Yung sinagot mong lying, GAA yun eh. Gago! GAA. Gago ka ba? Ay, sorry. Gago! So mga Banateros, mga kabiyaya, anong maikokomento nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.